Napakahalaga ho na malaman nating lahat that God has a purpose for each and every one of us. Bilang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano, we don't just respond to the call of duty, parang laro lang. We are responding to the call of God. Dahil may pagtawag ang Panginoon, at dahil alam po natin na may layunin ng Panginoon sa lahat ng mga pangyayari sa ating buhay, kung tayo man ay tawagin ng Panginoon at tayo man ay lumakad sa plano at layunin ng Panginoon, bilang mga anak ng Diyos, bilang parte ng iisang simbahan, nais nating magampanan natin ang lahat ng ito. Napakahalaga nito mga kapatid sapagkat importante na bawat isang Kristiyano, nare-realize po natin yung purpose na meron tayo sa ating buhay. I've been asked many times, Pastor, bakit po ba mahalaga ng isang Kristiyano, alam niya ang kanyang purpose? At paulit-ulit ko pong pinapaalala mga kapatid, napakahalaga ng isang Kristiyano, alam niya ang kanyang purpose para alam mo din kung ano ang hindi mo purpose. And once you realize your purpose, once you realize kung ano ang layunin, kung bakit tayo ay nilikha at inalaw ng Panginoon na mag-exist at mamuhay sa mundong ito, you are dangerous to hell. Napakadelikado natin sa impyerno kapag alam natin ang layunin kung bakit tayo inilagay ng Panginoon kung saan man tayo nilagay ng Panginoon ngayon. Ang gusto ni Satanas, labanan natin ang purpose ng Panginoon sa ating buhay. Ang gusto ni Satanas, labanan natin yung pagtawag ng Panginoon sa ating buhay. Pero ang nais naman ng Panginoon, lakaran mo, sundin mo, at tahakin mo ang mga layunin ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya nga sinabi po ni Apostle Paul mismo, sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Bakit sinabi ito ni Apostle Paul? Kasi ang mundo may pattern. At hindi tayo tinawag para sundin, para gampanan, para tahakin yung pattern ng mundo, kundi meron kang kakaibang layunin. Merong purpose ang Panginoon kung bakit kanya nilikha. May layunin ng Panginoon kung bakit tayo ay buhay pa. Ilagay nyo nga po sa chat yan, may layunin ng Panginoon sa aking buhay. Everybody say, purpose. Amen? Can you please put this in the chat? Purpose, capital letter lahat. Alam niyo mga kapatid, this is interesting, ano? Purpose is a big word. Ang laking salita. Although, yung purpose so mga kapatid ay hindi naman, kukunti lang naman ang letra niyan, at hindi naman siya ganun kahabang salita. But for me, purpose is a big word. Why? Because purpose by definition, ang ibig sabihin ho ng purpose, it is the original intent of the Creator. Kung ano ang original na intention, original na layunin na nag-create sa atin, yun po ang ating purpose. Ibig sabihin, kung ang purpose ko pala ay ang original intent ng Diyos sa aking buhay, I should stop pursuing position, title, riches, or wealth and start pursuing the purposes of God in my life. Ibig sabihin pala, kung ang purpose ko ay ang original intent ng Panginoon sa akin, dapat pala hindi ako position-minded. Dapat pala ako ay laging purpose-minded kasi ang laman ng aking kaisipan at ang tinatakbo ng aking buhay ay ang laging purpose ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin, God created us with a purpose and God created us for a purpose. May layunin ng Panginoon kung bakit niya tayo nilikha. Kaya nga po ang sabi ng Proverbs chapter 19 verse 21, there are many plans in the man's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. Lahat tayo may layunin. Lahat tayo may plano sa ating buhay. Pero lagi natin tatandaan, kagustuhan lamang po ng Panginoon ang laging mananaig. Ibig sabihin, may plano ka, may purpose ang Panginoon. At kailangan mo maunawaan, mas importante ang purpose kesa sa iyong plano. Mas powerful ang purpose kesa sa iyong plano. Mas angat ang purpose mo kesa sa iyong mga plano. Alam nyo, marami sa atin, marami tayong plano sa buhay. Marami tayong pangarap sa ating buhay. Raise an emoji nga po, itaas nyo nga po ang inyong kamay sa chat kung kayo po ay may mga pangarap at may mga plano sa ating buhay. Nako, iba nga dyan, merong 5-year plan, meron tayong 10 years plan. Lahat po tayo, hindi tayo nauubusan ng plano mga kapatid at hindi tayo nauubusan ng pangarap. Pero ang interesting lang naman sa akin, madalas nababagabag tayo kung anong kurso ang ating kukunin. Madalas nababagabag tayo anong karir ba ang aking tatahakin. But the bigger question should be, what is God's purpose in my life? What is God's purpose in our church?
And marami sa atin, sumuko na alamin ang purpose ng Panginoon sapagkat meron tayong mga misconception na ang purpose ng Panginoon ay magagampanan ko lang kapag ako'y naging pastor na. Kapag ako ay nagsiserve na sa Panginoon. Kapag ako ay, for example, CEO na ng isang kumpanya. Kapag ako ay CEO na ng sarili kong business. Pero nothing could be further from the truth, mga kapatid, sapagkat ang purpose ng Panginoon sa atin ay hindi lang basta natin makukuha, malalakaran, kapag nakamit na natin yung ating mga pangarap at plano sa buhay. What if I tell you, mga kapatid, na most of the time, God is showing our purpose one piece at a time. What if God is showing our purpose sa ating buhay? Hindi sa end destination. Ibig sabihin, kung ito ang timeline ng aking buhay, ang purpose pala ng Panginoon sa akin ay wala doon. No, kasi marami tayong misconception na ang purpose ng Lord ay laging nasa dulo. But what if God is showing your purpose one piece at a time? What if, mga kapatid, na ang purpose natin ay parang puzzle na ating binubuo in every step of the way, every timeline, every achievement, every suffering, every pain, ay binibigyan tayo ng Lord ng mga bits and pieces na pwede nating matutunan para tuluyan nating malakaran ang ating buhay. I like to illustrate it this way, mga kapatid, na ang purpose ng Panginoon sa atin ay parang puzzle. At napansin nyo, kapag mas malaki ang puzzle, mas maraming pieces na kumukumpleto dito sa puzzle na ito. At bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Panginoon, we need to start discovering and walking in the purposes of God in our life. Hindi lang natin basta ma-discover, kundi malakaran natin. Ibig sabihin, anuman ang sitwasyon natin ngayon, anuman ang season that we are in, do you believe, mga kapatid, na may purpose na gusto ang Diyos na matutunan mo sa kung saan ka man naroroon ngayon? Ibig sabihin, mga kapatid, ngayon pa lang, ano man ang sitwasyon natin, ikaw man ay nagte-testify, ikaw man ngayon ay nahihirapan, we need to discover and walk in the purposes of God in our life and in our church. Kasi sa totoo lang, mga kapatid, nothing can be built if we don't start building. Wala tayong ma-achieve kung hindi tayo magsisimulang mag-build ng ating faith, ng ating buhay, ng ating career, ng ating destination. Tayo po ay tinawag ng Panginoon to walk by faith and sometimes to build by faith. That we are building our life, building the purposes of God in our life. And katulad ng building, hindi basta-basta buo kagad yung ating tinitignan. Hindi kagad yung bigger picture lang yung ating tinitignan. We admire the bigger picture. Na-admire natin yung blueprint ng isang building. Pero most of the time, mga kapatid, we must build it one at a time. One at a time. Everybody put that in the chat. One at a time. And I'm here, mga kapatid, to unpack and for you to discover, mga kapatid, ano ba yung mga bagay na nagkikip sa atin, humahadlang sa atin, para tayo makalakad sa purposes ng Panginoon. Maybe as a church, maybe as a leader, maybe as a volunteer, or maybe as a father, a mother, or a businessman. What are the things that is keeping you from fulfilling the purposes of God in your life? Number one, mga kapatid, I believe priority is one of the things na pwedeng humadlang sa atin para malakaran natin ang purpose ng Panginoon sa ating buhay. Bakit ko nasabi, mga kapatid? Sapagkat marami sa atin, may mga pangarap nga at may mga plano. At madalas, we are so caught up with our dreams. We're so caught up with our plans. Kasi nga, planado na yung buhay mo, no? Planado na yung mga pangarap mo na nakalimutan mo, may purpose ka nga pala. Hindi masamang mangarap, pero yung purpose mo sana ang nagsishape ng iyong priority. Kasi madalas, mga kapatid, dahil yung pangarap mo, ito yung gusto mong ma-achieve, ito yung gusto mong goal, hindi masama ang yan. Pero madalas, yung mga pangarap natin, yung mga goals natin and dreams natin, ang nagsishape ng ating priorities. Siya ang nagsishape kung ano ang uunahin natin, ano yung isusunod natin, ano yung pangatlo. Instead na dapat, ang nagsishape ng ating priority ay yung mismong ating purpose. Kasi kung alam mo yung purpose mo, alam mo kung ano yung uunahin mo. Alam mo kaagad ang priority mo. Bakit, mga kapatid? Put this in the chat. Sequence matters. Yung sequence ng prioritization. Kaya nga nagtataka ako, no? Ginagamit ni priorities. Pero kung talagang priority mo nga yan, number one lang yan, ano? Pero ganun sa buhay eh. If we really want to walk in the purposes of God in our life, we have to be very sure kung ano nga ba ang ating priority. Parang butones ng polo. Kapag mali kaagad yung unang butones mo, sira na kaagad lahat.
Ibig sabihin, kung ano yung nauuna, kung ano yung tamang sequence, napakahalaga nito. Because the sequence of your priorities matters. Kung meron kang 3 o 4 o 5 mga bagay na pinaprioridad, ginajaggle, yung para bang hindi mo alam, ano uunahin ko, yung ministry ba, si Lord ba, asawa ko ba, jowa ko ba, illegal pa yan ha. Hindi mo alam kung ano uunahin mo, but the sequence of that priority. Sino ba ang dapat mauna? Napakahalaga niyan mga kapatid. The order of your priority matters kasi kapag mali ang order ng priority, hindi mo talaga malalakaran ang purpose ng Panginoon sa iyong buhay. Bakit mga kapatid? Kasi ganito yan, ano? Pag tama ang sequence, pag tama ang order ng priority, kahit pa maliliit lang ang progress, sigurado malaki impact niyan. Oo, basta tama ang sequence. Pero once na nagkamali ka ng sequence at nauna mo yung hindi mo dapat inuna, delikado ka talaga dyan. At hindi talaga natin malalakaran ang purpose ng Panginoon sapagkat mag-aaksaya lang tayo ng oras. Kailangan yung first, yun ang maging beginning. Kung ano yung dapat number 1, yun ang dapat nating simulan. Sabi nga nila, lahat ng journey, nagsisimula saan? Sa first step. Lahat ng love story, madalas nagsisimula saan? Sa first chat. Kung ano yung unang, lahat ng graduation, lahat ng diploma, nagsisimula saan? Sa first class. Sa unang klase. Yung kanta, saan siya nagsisimula? Sa first note. Yung preaching, saan siya nagsisimula? Sa first word. Ibig sabihin, lahat yan nagsisimula. Anong inuna mo? Lahat ng miracle, saan nagsisimula? Sa first prayer. So ang question, gusto mo ba na yung buhay mong magulo ay magkaroon ng kaayusan? Gusto mo ba na yung mess magkaroon ng message? Kailangan mga kapatid, you have to start fixing your priorities. Lagi ko naririnig to sa mga pastor na nagsakripisyo para po marating natin ang kung saan man tayo naroon na talagang minsan na ipaprioritize nila, no? Nagigive up nila yung kanilang businesses, nagigive up nila yung career nila, and minsan ipantutustos sa ganito, pero inuna muna sa ganito para makatulong. Kasi para sa kanila, napakahalaga yun ng order of priority. Maliwanag sa kanila na ang una sa kanila ay ang ating Panginoon. Ganon din tayo mga kapatid. Madalas tayo, sumusuko tayo, naiiyak tayo, humihinto tayo, kapag magulo na ang sitwasyon. Pastor, pag magulo na ang sitwasyon, di ko na alam kung ano uunahin. Pag yung problema, nagkasunod-sunod na, paano ko pa malalaman kung ano ipaprioritize ko? Paano pa ako magtatice? Hirap na nga kami sa buhay. Paano pa ako magsiserve? Busy nga ako sa aking trabaho. Kaya napakahalaga mga kapatid na alam mo ang priority mo. Kasi kapag alam mo ang priority mo, malalakaran mo ang purpose mo. Hindi ka talaga makakapaglingkod sa Panginoon kapag di mo alam ang priority mo. Hindi ka talaga makakapagbigay ng tithes kapag hindi mo alam ang priority mo. Napakahalaga ng sequence. Napakahalaga ng order of our priority. Na kahit gaano ka messy, kahit gaano ko gulo, nagsabay-sabay, nagpatong-patong, tignan niyo ang creation. Ang sabi ng scripture, in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form. Messy. And the earth was without shape. And then God said, no, nagpadala ba ang Panginoon sa messy? Nagpadala ba ang Panginoon sa chaos? No. Alam ng Diyos ang unang priority. And then God said, let there be light. Nakita niyo mga kapatid, alam ng Diyos, no, na hindi tayo dapat nagpapahinto. Gaano man ka masalimuot ang ating buhay, do not give up in a mess. Amen? Yan po ay isang piraso lang ng pinagdadaanan natin para po malakaran natin ang purpose ng Panginoon sa atin. Do not give up in the pieces. Pieces, just make sure that you are making and fixing your priorities. Look at Matthew chapter 6 verse 33. Many of you are familiar with this verse. Ano po ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 33? But seek first, tignan nyo, seek first the kingdom of God. Ano daw ang uunahin? Kingdom of God. Alam nyo mga kapatid, marami sa atin, Pastor, nahihirapan ako sa priorities. Alam nyo, sa totoo lang, dumali na nga yung paglilista natin ng priority. Kasi yung number 1, maliwanag na kagad eh. Yung lalagyan mo na lang, yung number 2, yung number 3, yung number 4, yung number 1 na negotiable na yan eh. Ano ang sabi ng Matthew 6:33? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, lahat ng nasa listahan, will be added unto you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient na para sa isang araw ang sarili nitong trouble. Ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin kapag sinabi niyang seek first the kingdom of God? Na all these things. Ano yung all these things? Yung pagkain, inaalala mo. Lahat yan idadagdag ng Panginoon. Gustong i-emphasize ng Panginoon sa atin mga kapatid, na hindi lahat ng bagay sa buhay natin pare-pareho ang value. Correct? Hindi. Kasi kung pare-pareho value, wala nang sequence yan. Kung pare-pareho ang value, wala na yung order. Sabi ko nga sa inyo, dumali na nga yung listahan
Kasi nga, alam na natin yung number one. Imagine niyo to ha, kung ang Diyos ay hindi Diyos ng order. Kung ang Diyos ay hindi Diyos ng sequence. Anong araw nilikha ang tao? Day 6. Anong araw nilikha ang liwanag? Day 1. Let there be light. Imagine niyo kung create muna ang tao, nauna yung tao na day 6, kesa yung oxygen, kesa yung light. Kasi nga walang order eh. Sabi ni Lord, kasi kung ano na maisipan natin, okay na lang. Pero hindi, alam ng Diyos ang order na hindi tayo mabubuhay kung wala munang inayos ang Panginoon sa day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. Nung nakita ng Lord, okay, settled na ang lahat. Then day 6. Nakita nyo, may order. May sequence. Merong priority. And tayo mga kapatid, kung i-apply natin yan sa ating buhay, kung i-apply mo yan sa purpose ng buhay mo, marami sa atin nangangarap, gusto ko maging milyonaryo. Marami sa atin nangangarap, gusto ko maging pastor. Maganda po yan. Maganda po na tayo nangangarap na magampanan ito, maging successful, magkaroon ng financial freedom. Pero alam niyo po mga kapatid, yung mga bits and pieces na meron ka ngayon, yung decision mong umattend, yung decision mong i-prioritize ang manalangin, yung i-decision mong i-prioritize ang magsimba, ay nakakatulong po yan para ma-fulfill natin yung purpose natin. Ibig sabihin, yung decision mo ngayon, connected sa purpose mo yan. Yung prioritization mo ngayon, connected sa purpose mo yan. Gusto mong maranasan at malakaran ng purpose ng Panginoon sa iyong buhay, kailangan tama priority. Kailangan yung una, yung talagang mauna. Amen. Maliwanag ba mga kapatid? Hindi tayo basta bira ng bira, aksyon ng aksyon, no? Decision ng decision. Amen. Natuto na po tayo dyan. Sabi nga ng binabasa kong article, every action has a reaction. Kapag kumilos ka, kapag may ginawa, lagi may kasunod na reaction yan. At ganoon din sa ating buhay, no? Madalas sumusuko tayo dahil nga hindi tamang priority, nagkakaroon ng kaguluhan sa ating buhay, maaaring hindi mo na prioritize ang Panginoon, o maaaring hindi mo na prioritize ang health mo, hindi mo na prioritize ang pamilya mo, nagkaroon ng chaos, sumusuko ka na. Alam niyo, napapansin niyo to mga kapatid, na yung mga desisyon natin, kapag yung desisyon na yan naging isolated, nilabas mo ba? Nakaka-discourage eh. No? Nakaka-discourage, parang, may progress ba, Pastor? Inuna ko naman si Lord ngayon Ba't parang walang progress? Kasi nga in-isolate mo no? Parang akala kasi natin, porket nag-push up ka, ang epekto kagad ng isang push up, malaking muscle. Ay, hindi yung ganun mga kapatid Kailangan yung consistency. Yung consistency ng ating prioritization, napakahalaga po niyan, sapagkat wala pong instant result. Kasi tayo pa naman, pag walang instant result, nadi-discourage tayo. Kailangan talaga mga kapatid, we should start somewhere. Pansin nyo to, Pastor, gusto ko malakaran ng purpose ng Panginoon. Sinisikap ko naman kumain ng tama, sinisikap ko naman mag-exercise, sinisikap ko naman gawin pero parang walang nangyayari. Nagsorry na ako, Pastor. Sinisikap ko maging mabuting ama, maging mabuting ina. Ginagawa ko lahat para maging mabuti akong boss, pero parang wala, Pastor. Ilang araw mo na ba ginawa? 2 pa lang, Pastor. Kasi sa nakalipas sa 2 dekada, hindi ko na ginawa. Pero nung 2 araw mo pa lang prioritize, sumuko ka na kagad. Kapatid, posible na yung prioritization natin ngayon ay makahadlang para malakaran natin ang ating purpose. Napakahalaga po sa ating simbahan that Gia Monumento. Church, let me just speak to you a little bit. Gia Monumento. This year and for the years to come, we should learn to start prioritizing na lakaran ang plano at purpose ng Panginoon sa iyong buhay. Can I get an amen, mga kapatid? Number 2, pangalawang bagay na humahadlang sa atin para malakaran natin ang purpose ng Panginoon, watch this, this is interesting, is our potential. Hindi lang priority, but even our potential. Kasi kanina binanggit na natin yung Proverbs 19, balikan lang natin, there are many plans in our hearts, but it's always the Lord's purpose that will prevail. This is very interesting mga kapatid, sapagkat lahat tayo nagpaplano. Lahat may abilidad, may potensyal na makapagplano. Pero alam niyo po ba mga kapatid that the purpose of God in your life is more than what you can do? The purpose of God in your life is more than your ability. Kung ang Diyos nakatingin lang po sa potensyal at ability natin, marami po sa atin hindi makakalakad sa purpose ng Panginoon. For example, si Abraham sa Genesis chapter 12. Pinangakuan siya ng ating Panginoon na sabi ng Scripture na ang iyong mga descendants ay magiging kasing dami ng buhangin sa dagat. Imagine niyo yun mga kapatid. Ang ganda Amen? Ang ganda ng pangako ng Panginoon sa kanya na sabi pa nga ng Panginoon, you will be called a father of many nations. Ay grabe, magiging ama ka ng maraming bansa. Pero ang problema, may layunin, may calling.
pero wala siyang abilidad na magkaanak. Sapagkat siya'y baog na at that time, matanda na ho siya, wala na siyang potensyal magkaanak pa. Now, kung ang Diyos nakabase lang sa potensyal, walang mararating. Amen? Si Abraham at this point, he got no potential, but he has a purpose. Ganon din ho sa ating buhay, mga kapatid. No wonder sinabi ng Proverbs 3 verse 5, you should not lean on your own understanding. Sa ibang translation nga yan, ang sinasabi ng Scripture, do not rely on your own insights, in your own potential. Kasi kung sarili mo lang abilidad, sarili mo lang potential, minsan kasi tayo nag-aantay tayo, pag natuto na akong mag-gitara, malalakaran ko na ang purpose ng Panginoon. Ibig ba sabihin, pag hindi ka pa marunong mag-gitara, ay hindi mo malalakaran ang purpose ng Panginoon? Yes, magandang mayroon tayong potential, at lahat tayo ay may potential, pero madalas ang purpose natin ay hindi naka-attach sa ating potential. At minsan pa nga, yung potential pa ang umahadlang sa atin para malakaran natin ang purpose ng Panginoon. Si David, kilala nating hari, di ba? Si David, King David, a man after God's own heart. Pero ano ba ang kanyang trabaho before? Siya ay shepherd. Siya ay tagahatid ng cheese bread sa kanyang mga kapatid. Wala siyang potential para maging king, pero yun yung kanyang purpose. Pero hindi tinignan ng Lord yung kanya lang potential. Hindi tinignan ng Lord yung kanya lang ability. Ang nakita ng Panginoon, yung purpose ng Panginoon sa kanya. Naintindihan niyo, mga kapatid? So ibig sabihin pala, when you want to know God's purpose in your life, you should stop asking, Lord, ano ba yung mga bagay na kaya kong gawin? This is not about what you can. What you can speaks about ability. What you can speaks about potential. Pero ano yung tamang tanong pagka-purpose? Hindi what you can, but what you should. Hindi what you can do, but what you should do. Kasi yung what you should do, yun yung purpose mo. What you can do, yun yung potential mo. At minsan, yung potential, nagiging kalaban ng ating purpose, mga kapatid. Ulitin ko uli. What you can, yun yung abilidad mo. What you should, yun yung purpose mo. Do you understand, mga kapatid? Etong service natin, hindi natin to nala-live stream just because we can. No, we can do this, pero hindi tayo limited doon. We believe that in this season, we should do this to reach out as many people as possible. So, ibig sabihin, hindi tayo nagpapadlang sa kakayanan lang natin. Kasi kahit hindi natin kaya, pero alam natin yung what should be, gagawin natin ang lahat. Magde-develop ka ng bagong skill, magde-develop ka ng bagong talento, mag-a-adapt ka, magbabago ka, mag-i-innovate ka, para malakar. Mga kapatid, gusto kong tawagin ang buong GSMNB. Huwag tayong mag-rely lang sa kakayanan natin, kundi sa purpose ng Panginoon. Pastor, hindi namin kaya to. Pastor, wala kaming equipment para dito. We don't have enough volunteers. Hindi namin yan kaya. Mga kapatid, I acknowledge, meron tayong mga hindi kaya. Pero lagi natin tatandaan, ano ba pinapagawa ng Panginoon? Kasi kapag pinagawa yan ng Panginoon, kahit patingin mo hindi mo kaya, lagi mong tatandaan, kung may purpose ang Panginoon, hindi kanya dadalin doon na wala kang abilidad para magawa ito. Kung ano man ang sinimulan niya sa ating simbahan, sigurado kong tatapusin niya. Philippians 1:6, ang sabi ni Apostle Paul, I am certain. Everybody put this in the chat, certain. Is this making sense, mga kapatid? Nakakatulong mo ba ang mensahe ito? Sabi ni Apostle Paul, I am certain that God, who began the good work within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returned. So parang sinasabi ni Apostle Paul, you cannot stop what God has started until it's complete. Hindi mo mahihinto yung sinimulan ng Diyos hanggat hindi tapos. Grabe yun, kapatid. Ay, grabe. At ang mas nagpagrabe pa sa verse na ito, sinabi ni Apostle Paul, I am certain. Sigurado ako na hindi mo mahihinto. Amen? Ang lahat ng sinimulan ng Diyos hanggang ito'y makumpleto. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo dapat matakot, sa pwedeng kahinatnan ng ating simbahan kasi sinimulan ng Diyos yan, siguradong tatapusin ng Diyos yan, at sinabi ni Apostle Paul, very certain ako. In essence, kung i-apply natin sa konteksto ng ating pinag-aaralan, tingin mo man wala kang kakayanan, tingin mo man wala kang potensyal, tingin mo man wala kang ability, He who began a good work in your life shall put it into completion. Hindi pwedeng, hindi tapusin ng Lord ang kanyang sinimulan sa bawat isa sa atin. Bakit, mga kapatid? Makinig ho kayo. Ang pagmamahal ng Diyos sa'yo, hindi lang nakabase sa potensyal mo. Ang pag-ibig ng Diyos sa'yo ay hindi lang nakabase sa potensyal mo. Tinitignan ng Diyos ikaw mismo at hindi lang yung kaya mong gawin. Amen? May purpose naman ng Panginoon. Tama ho ba?
Pero kung tayo kasi mag-aantay lang tayo sa fulfillment at di natin lalakar, ibig ba sabihin, Pastor, hindi na natin dapat gawin, lakaran? Hindi ko sinasabi yan. Na maging complacent tayo, maging tamad tayo. Hindi po yun ang aking sinasabi. Pero ang ating purpose ay hindi limited sa ating potensyal. For example, si Adan, nung siya ay nilikha, si Adan at Eva, isa sa mga unang trabaho ni Adan, amen, ay magpangalan ng mga hayop. O pangalanan ng mga hayop for that matter. Now question, tingin nyo ba hindi kayang gawin ng Diyos yun? Na kailangan niya pa si Adan para magpangalan ng hayop? Of course not. Amen? Pero ang Diyos natin, hindi porkit okay, Adan, lilikha kita para mayroon akong tagapagpangalan. Tingin nyo ba ang Diyos hindi niya kayang isipin yung giraffe? Hindi niya kayang isipin yung elephant? Kaya ng Diyos siya. Tingin nyo ba para lang i-defeat si Goliath, kailangan pa talaga ng David? No. With God, sa totoo lang, mga kapatid, spoiler alert, sa totoo lang, hindi tayo kailangan ng Diyos. Sa totoo lang. Amen? Kung ang iniisip lang natin is mag-share ng gospel, magpipreach ng word, kung gugustuhin ng Panginoon, magpakita lang siya sa universe, magpakita lang siya bigla na lang yung mga channel ng TV natin, biglang malipat, uy, ano to, heaven channel to bigla na lang mag-heaven, ay marami sigurong kikilala sa Panginoon eh. Amen? So ibig sabihin, yung purpose ng Lord sa'yo is not tied up to what you can do. Kasi minsan tayo mga kapatid, nakakalungkot, masyado tayo nakapokus sa ano ba yung mga dakilang bagay na pwede kong gawin para ma-please ang Panginoon. And we should do that. Dapat tayong gumawa ng mga dakilang bagay. Sabi nga ng scripture, we should do great and mighty exploits. Para kay Lord yan eh. Dapat excellent. Totoo yan. Pero most of the time, in pursuing our purpose, ina-attach natin yung great things na ginawa natin. Uy, pastor na ako, nagagawa ko yung purpose ko. Uy, musician na ako, nagagawa ko yung purpose ko. Uy, nakapag-share ako sa 20 people, nagawa ko yung purpose ko. What if ang purpose mo ay hindi naka-attach sa pagiging pastor mo, sa abilidad mo mag-share ng gospel? It's not about the great things that you did to God or the great things that you are doing for God. But what if your purpose is attached to the greater version of yourself? Who you will become. Kung sino yung nagiging ikaw habang ikaw ay nagsiserve, kung sino yung nagiging ikaw habang ikaw ay naniniwala, nananampalataya sa Kanya. Yes, I believe God is pleased when we serve God, pero I believe the purpose of God in our life, in pieces, is all about the things that He is developing in your heart while you are doing that. Habang inaaral mo yan. Kasi tayo minsan, kaya tayo nalilito sa purpose natin. Lagi kasing attach yung purpose natin sa paningin natin ba, sa ginagawa natin sa Panginoon. Na I need to do great things for God. And we should do that. Again, we should do that. But what about being the best version of yourself for the glory of God? And I can relate to this. Actually, kaya ako ito pinipreach because I myself have been struggling with this. And for years, I thought na kapag ginawa ko ito, lalo ako, I'm a hands-on leader. As much as possible, I want to learn kung paano ginagawa yung sa tech, paano yung worship team. Kaya ang dami kong ministry na salita. Kahit dancer po, pinasok ko mga kapatid. Because as much as possible, as a leader, I want to understand. Kasi kapag naiintindihan ko yung hirap ng mga volunteer, mas na-appreciate ko eh. And katulad ni Mary and Martha, si Jesus, nung pumasok siya sa bahay ni Mary and Martha, si Martha yung doer, siya yung naghahanda. And walang masama sa pagiging doer. Pero saan na-please ang Panginoon? Dun sa listener. So God is not just pleased with what we can do, but who we are becoming. Because when you sit at the feet of Jesus, may nade-develop sa iyo. Amen? So ang question ko mga kapatid, hindi masamang tayo ay gumawa. Hindi masamang i-express natin yung ating paglilingkod at ma-develop natin yung potential na meron tayo as a Christian. Pero ang tanong ko lang, in everything that you do, who you are becoming? In everything that you do, who are you becoming? Because your purpose, I believe, is not attached to what you can do. I believe it is attached to who you are anointed to do. Mga bagay na pinagawa sa iyo ng Panginoon na binigyan ka ng Lord ng grace para magawa yan. Pastor, paano mo i-explain ang Philippians 4:13? Nang sabi ng Bible, di ba, I can do all things. And by the way, this verse is one of the most abused verse. Pero if you look at the Amplified Version, I want to show it to you.
I just came across this version in Philippians 4:13 in Amplified Version. It's very clear. Very, 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 very suitable dito sa pinag-aaralan natin. Nasabi ng verse 13, read it, everybody read this. I can do all things, ano yung all things? Which He has called me to do. So i-empower ka ng Panginoon sa mga bagay na tinawag kanyang gawin through Him who strengthens and empowers me. Watch this. To fulfill His purpose. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. I am ready for anything and equal to anything through Him who infuses me with inner strength and confident peace. And nothing wrong. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Wala pong masama that we seize the moment. Wala pong masama that we seize the opportunity na i-exercise natin, maging talented tayo, gawin natin ang lahat na pinapagawa ng ating Panginoon. Wala pong masamang mag-serve. Wala pong masama na ibigay ang lahat-lahat sa Panginoon. Wala pong masama that we preach our heart out. We should do that and we should do it with excellence. We should do everything in our power para magawa ang pinapagawa ng ating Panginoon. Pero ang tanong ko, paano kapag nangyari na na-reach mo nga yung potential mo, pero na-miss mo naman yung purpose mo? Yun yung mahirap, kapatid. Na na-reach lang natin, na-develop lang natin yung potential natin, yung skills natin, yung talent natin, pero na-miss natin ang purpose ng ating Panginoon sa ating buhay. When God called you to do something, may assignment siya. Pero kapag purpose, alignment dapat. Gusto ng Lord maging align ka. The purpose of God in your life is not just about the assignments that you have, but the alignment that God has for you in your life. Meaning, mga kapatid, let me illustrate this. Meaning, every decision, every step of the way, everything that God has done in our life, as I've said, mga kapatid, what if sa buhay natin, may mga nilaglag ang Lord ng mga fragments and pieces that God wants us to learn to help us to who we should become. Naalala ko sa buhay ko, I was born 1986. Just do the math, kung ilang taon na ako ngayon. And I started in the ministry year 2000. Noong year 2000, I became a percussionist of the church. I became a musician of the church. At nung ako'y naging musician na, akala ko nagagampanan ko yung purpose ng Panginoon sa aking buhay. Kasi finally, I was able to serve God. Finally, I was able na makatugtog sa gawain ng Panginoon. And then, noong 2004, I became the youth pastor of the church. So I was so happy. May progress ba mula doon? Kasi alam niyo, mga kapatid, listen to me. Akala ko kasi noon, nung una, magagawa ko ang purpose ko kapag asan ba yung purpose ko? Kapag naging pastor na ba ako? O kapag naging youth pastor ba ako? O kaya ang nagawa? But listen to me, mga kapatid. Watch this. Your purpose is not there. Your purpose is not there. Your purpose is not in that destination. Although I agree that we have this, sabihin na nating, fulfillment. Oh, Lord, thank you. I've done everything in my power to do this in accordance to your will. Pero while I was a musician in year 2000, I'm doing something for God. And then in year 2004, I become the youth pastor of the church. Year 2013, I become the senior pastor of Jesus is Alive CMNB. Ibig ba sabihin, kung ito ang purpose ko ngayon, kasi ito yung aking ginagawa ngayon. Sabi ko nga sa inyo, kung ang purpose mo nakatouch sa ginagawa mo, at ngayon ay pastor ka na, siguro nung 2000, iniisip ko, pag ako'y naging senior pastor na, kasi alam ko na kaagad noong year 2000, tinawag na ako maging pastor. Siguro dahil lagi naka-close stick ako noon. Nung Sunday school pa lang ako, tinawag akong pastor. Akala ko noon, pag naging pastor na ako, doon ko mapufulfill ang purpose ko. Kasi parang ang thinking ko, yung purpose ko ay attached sa ginagawa ko. Na kapag ako'y naging youth pastor na, kapag ako'y naging senior pastor na, pero kung dito ko palang malalakaran yung purpose ko, ibig ba sabihin yung mga pinagdaanan ko nung year 2000, nung year 2004, ay walang saysay? No, my friend. Because the purpose of God in your life is not attached to what you do. The purpose of God in your life is attached to who you are becoming. Ibig sabihin, what God is developing in your life, sa aking buhay, what God is developing in my life noong year 2000, yung tinuro niya sa akin,
Maaring tinuruan niya akong maging humble, tinuruan niya akong maging faithful, tinuruan niya akong maging committed. God wants you, watch this, to pick up the pieces of that. And we should never take for granted the lessons that you will learn in the season that you are in. And because I've learned it, I passed the test, if you may, I developed something in my life. Maybe. Amen? Nakita ng Lord ang faithfulness sa ating buhay. Naging youth pastor ako at the age of 18 years old, 2004. And many of you have witnessed to that. Pero instead na magantay lang ako na magantay, I should look out for the pieces. I should look for something that I can learn. Natutunan ko maging humble. Natutunan ko yung humility. Natutunan ko magpasakop. At nung ako'y naging pastor na, I should look for it. Hindi ako hihinto dito. Na masabi ko, nagagawa ko na yung purpose ko. Nagawa ko na yung purpose ko. Okay na ako. Because the purpose is not where I am. The purpose is how I am becoming. Kasi kung ang lagi ko lang sasabihin, kung narito ako ngayon, nandito lang lagi ang purpose ko, ibig sabihin, kapag kailangan ko pa mag-antay na maging pastor ako para magawa ko yung purpose ko, hindi ko makikita yung mga bits and pieces na mga tinuturo sa akin ng Panginoon along the way. Nakuha ko to noong year 2000, nakuha ko to noong year 2004, nakuha ko to noong 2013. Along the way, I've experienced so many things. And I think the third and last, and I close with this, the last hindrance for us to walk in the purpose of God is in our life. It's not just the priority, not just the potential, but also the pain. Everybody say pain. Narealize ko kasi mga kapatid that the bigger the purpose, the bigger the calling, the harder our life gets. Pahirap na pahirap ang buhay. I've learned through the years, mga kapatid, na may relationship ang pain at ang purpose. Imagine niyo to, no? Si Abraham, talaga pang inantay ng Lord na mag-edad siya ng 100 taon para magkaroon siya ng anak. Sabi ko nga kay Lord minsan, dati pa to nung youth pastor pa ako, si Lord naman, ibibigay din pala, pinaabot pa ng 100 years. Pero na-realize ko, mga kapatid, yung 25 years of waiting, may mga pieces na kinuha si Abraham, may mga natutunan siya along the way. Kasi usually, ang purpose mo, watch this, usually our purpose is revealed. Pinapakita, our purpose is revealed in pieces. Akala ko kasi noon, kung ano yung purpose ko, maliwanag ko na kagad siya makikita, but I realize it's in the bits and pieces. So every pain is a piece. Every suffering is a piece. Every condemnation, every heartache, every brokenness, lahat siya. So ibig sabihin, the purpose is in the pain. The purpose is in the loss. The purpose is in the brokenness. And even the purpose is in my accomplishment. At kung hindi ko matututunan yung mga bagay na ito, kung hindi ko i-let go ang lahat ng mga painful experiences na ito at magpapatuloy ako, hindi ko makukuha hindi ko matututunan. At lahat ng tinuturo sa akin ng ating Panginoon. And na-realize ko, mga kapatid, gaano man kasakit ang ating naranasan, gaano man kasakit ang ating pinagdaanan, isa sa mga bagay na natutunan ko, mga kapatid, ang painful experience, mananatiling painful until you realize the purpose of it. Hanggat hindi mo nakikita yung purpose ng pain, mananatiling masakit at patuloy kang sasaktan ng mga painful experiences na ito. Kasi madalas, mga kapatid, based sa story ni Joseph, based sa story ni David, based sa story ni Moses, and even Jesus Christ, usually, mga kapatid, ang purpose natin ay nakatago sa mga pain, sa mga experiences, sa mga suffering. Look at Joseph. Joseph was hated. They attempted to kill him. His own brothers sold him into slavery. Inakusahan siya ng rape, kinulong siya, kinalimutan siya. But all these things, nakagalitan siya, pinagtangkaan siyang patayin, binenta siya
bilang alipin, inakusahan siya ng rape, kinulong siya, all of these things, mga kapatid, are pieces that are attached to His purpose. Hallelujah! Amen! Even the pain is attached to His purpose. Lahat yan mga pira-piraso na ginagamit ng Panginoon na lahat ng bagay na ito ay attached sa iyong purpose. Tingin niyo si Moses, mga kapatid, na ginamit ng Lord to deliver the Israelites from Egypt to the promised land. Bakit kailangan si Moses ay magpunta pa mismo sa Egypt, lumaki sa Egypt, mag-aral sa Egypt, at alamin ang kultura ng Egypt? At nung siya'y nakapatay, umalis siya pero binalik din siya ng Panginoon. Kasi yung mga pagkakataon na siya'y tinago, siya ay napulot, lahat ng yun, mga kapatid, is bits and pieces. Lahat ng kasi minsan tayo iniiyakan natin, Lord, ayoko na po, ang hirap na po, ayoko na po ito. And usually sa church, no? Kapag nagpipreach tayo, minsan sa church, pag nakikinig tayo ng preaching, it's all about doing, okay, what you should do in the pain. Kapag ikaw ay nasasaktan, ano ang kailangan mong gawin? Okay, you have to let it go. You have to forgive. Ikaw naman, let it go. Forgive. But you know what? If you want to discover your purpose, it's not just knowing what you will do in the pain, but what you will do with the pain. I'm gonna pick it up because all of these things are pieces. Mga kapatid, kung meron mang pain, meron mang hirap, hindi ka lang tinuturuan ng Lord na maging resilient. Ginagamit ng Lord ang lahat ng yun para ma-discover mo yung purpose mo. At kung iiwasan mo yung pain, may iwasan mo yung purpose ng buhay mo sapagkat there are pieces of purpose in the pain. You have to seize the opportunity. You have to seize the moment. You have to make sure that you pick up the pieces of pain and suffering, the learnings, lahat ng bagay na tinuturo ng Panginoon sa atin. Everything that is in front of you. And I always say this, if you really want to do God's purpose in your life, gusto mo maging pastor, lahat ng bagay na ilagay ng Panginoon sa iyong kamay, huwag kang maging mapili. May opportunity, pulutin mo. Piraso yan ng mga purpose ng Lord sa buhay mo. Nahalala niyo yung Samaritan na tumulong dun sa binugbog at na hold up na half dead? The parable of the great Samaritan. Yung priest, nasa harap niya na yung nakahandusay. Nasa harap niya na yung opportunity. Hindi niya sinis yung opportunity. Yung Levite, nasa harap niya na hindi niya girinab yung opportunity. Pero yung great Samaritan, kung sino pa yung foreigner, siya yung nag-seize ng moment. He took that opportunity. And that's exactly what the Lord is telling to us, Gia, Monumento. Lahat ng bagay na natutunan natin, pre-pandemic, pandemic season, and even post-pandemic, don't forget the pieces. Pulutin nyo lahat. Kuhanin nyo lahat, mga kapatid. Lahat ng mga purpose na yan. Bakit, mga kapatid? Ang sabi ng Genesis 50 verse 20, last verse, before we close. You intended to harm me, but God intended. Ano ibig sabihin ng God intended? God purposed it. God purposed it all for good. And He brought me to this position. Nakuha ko lahat. And God brought me to this position, so that I could save lives of many people. Ayun pala talaga yung purpose. Ibig sabihin, kung ang purpose niya talaga is to save the entire nation of Israel, buti, hindi aksidente na pinagdaanan niya yung nagalit yung kapatid niya. Hindi aksidente na siya ibinenta sa slavery. Hindi aksidente na siya nakulong. Hindi aksidente nakalimutan siya ng baker o ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng yun, mga piraso ng purpose ng Panginoon sa kanyang buhay. Alam nyo, na-realize ko nga sa buhay ko, no? Ang kinuha kong kurso nung college, IT. Natuto ko mag-videography. Hindi ko na-realize na yung mga pinag-aralan ko na yun, yung mga natutunan ko na yun, ginamit ng Lord kasi dadaan tayo sa pandemya at lahat ng learnings na yun nagamit natin para makapagpatuloy ang ating simbahan. Kung magpapatuloy ka lang na gawin ang pinapagawa ng Panginoon at hindi mo bibitawan ang lahat ng responsibilidad na inatang ng Panginoon sa iyo at titignan mo yan bilang mga piraso, mga kapatid, God will use all these pieces to bring you to your purpose. Just like Joseph, from pit to palace, from prison to promotion, nawala sa kanya ang lahat, pero hindi nawala ang Panginoon. And let's go back to our text. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 28. Basahin niya uli natin. I love this. Now, mas may intindihan na natin to ngayon. Ang sabi ng Romans 8:28. And we know, everybody read this, and we know that God causes
all things, everything, to work together for the good of those who love Him and are called according to His purpose. And we know that God causes everything to work together. Everything. The suffering, the pain, the hardships, the problems, the difficulty, the trouble, God work all things together. Yung mga experiences ko pala nung bata pa ako, God causes all these things to work together for the good of those. Nahirapan pa ako dito sa last part. God causes all things to work together for the good of those who love God. Lahat ng piraso na yun, lahat ng mga bagay na tinuro ng Lord sa puso ko. Ang cheesy, no? Lahat ng bagay na tinuro ng Lord sa puso ko. So, ibig sabihin, ang purpose ko ay wala lang sa destination. Ibig sabihin, nasaan man ako, may tinuro ang Panginoon sa akin, yun yung purpose na yan. Purpose in the pieces. Bawat piraso, may layunin. Bawat experience, merong tinuturo. Bawat mga experiences, merong inihahanda ang Panginoon sa atin. At magugulat ka na lang, hindi mo maintindihan, hindi mo makilala minsan ang sarili mo, hindi mo nga alam ba't mo yun ginagawa. Pero kapag pinagtagni mo ang lahat ng mga experiences, who you are is a result of these broken pieces na meron palang purpose ang Panginoon para ito'y mabuo sa ating mga buhay. Church, I just want you to realize this. Ang ganda ng layunin ng Diyos sa buhay mo. You just have to realize the purpose in the pieces that God has for you. Let us pray.